Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, patatawag ko yung consignee, at dahil magpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi, imposible, these are very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible. Diyos ko, Rapi, lumayas ka nga dyan. Hindi issue yung kotse. Ang issue dito kung sino yung mga nasa likod ng korupsyon. Gagol po yan. Ayup ka. Hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? Yan ba nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently, ako ang nag-expose nun tungkol dun sa dalawang kotse na Bugatti pasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Palabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Very irrelevant, Mr. Chair. Mr. Chair, kung gusto mong ibisigahan, okay, yung kotse na yan, ito ay illegal, yung dealer illegal. I think that's another session. But not in this hearing, Mr. Hinahanap natin dito ay kung sino ang proponent. Kung sino talaga ang mastermind. Okay, Mr. Chair? The Rolls Royce ay kung ano-ano pang luxury car ng mga Diskaya has nothing to do para malaman kung sino ang mastermind ng maputang. Kaya Mr. Chair, I suggest palayasin si Rapi Tulfo o kaya dalhin mo sa Rapi Tulfo in action yan, doon mo actionan ha. Customs, dapat. To prove na pumasok yan ng legal at tayo mismo tayo may-ari ng sakyan, dapat nagpa-register ko hindi pati LTO. Mr. Chair, hindi kayo naiinggit lang itong si Rapi Monyo? Kasi pagdating sa mga lavish, okay, na pamumuhay, ay tinalo siya ng Diskaya Couple, Mr. Chair. Para sa isang kaya ng sakyan, ibig sabihin gumamit ka ng fixer. So, Mr. Chair, kaya Mr. Chair, ang pinag-uusapan dito at interesado ang taong bayan kung sino talaga yung proponent na lagi nilang binabanggit para malaman kung sino ang tunay na salarin, kung sino ang mastermind para maimbestigahan, makasuhan, and luckily maikulong, Mr. Chair. Thank you so much. tama ka na naman. So ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung yung nangyari po is talagang yung dokumento po talagang At nakipagsabuhatan ka. At malalaman niya sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang, alam ko na sinungaling ka. Sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee. Kawawa naman consignee. Or, sigurado ako ba? Ano pong kinalaman, Mr. Chair, ng dealer? Okay, sa gustong malaman ng taong bayan tungkol sa korupsyon na kawan na ginawa sa taong bayan ng mga kurakot, okay, na opisyal ng gobyerno. Mr. Chair, hindi kailangan kumpidehin yung mga dealer na yan. I think sa Rapi Tulfo in action nila ipatawag yan. Gustong malaman ng taong bayan kung sino yung proponent na binibigyan, okay, ng mga contractor na ito, na ayon kay Bryce, ayaw niyang pangalanan, basta proponent lang po, Mr. Chair. I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded? Hearing none? Yeah, they will be taken under custody of the POSA, the Senate Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all. Putang na ito si Tulfo, wala talagang bayad to sa Rapi Tulfo, no? Hindi mo kayang tanungin itong mga resource person, itong mga summoned or invited resource person, kung sino ang nasa likod? Di ba ng korupsyon na nagaganap sa Pilipinas? Di lang talaga pinag-initan mo. Pagkatapos kukumbidahin mo pa dyan, tangina mo, waste of money, waste of time and energy. Talayasin yan, Mr. Chair. Thank you so much. So, we will